Mas po ba tayong tatanong dito? Paano po tayo naligtas? Amen. Sa pagtanggap natin sa ating Panginoon sa Kristo. Tayo po ay naligtas. Tayo po sa dictionary ng Hebreo, nakakapit sa Panginoon, ang salvation ay nagbubunga siya po ng deliverance. Ang salvation ay nagbubunga ng prosperity. Ang salvation ay nagbubunga ng victory. Kaya kapag naligtas ang isang tao din tumanggap siya kay Jesus Christ, sabi po ng Matthew chapter 6 verse 33, ibibigay ng Diyos ang lahat ng kanyang pangangailangan. Amen? Yung word na lahat, spiritually and physically. At sa ating pong buhay. Ano ang tanong po? Tayo po ba lahat dito ay may karoon na pong pananampalataya or pananalig? Amen, no? Makikita po natin yan. Loobin ni Lord, makita po natin na kung nag-aaral tayo, kung tayo po talaga ay mayroon totoong pananampalataya. Okay po. Bakit kailangan natin maging matatag sa ating pananalig? Tingin po ninyo, bakit kailangan natin maging matatag? Mga kapatid sa Panginoon. Sa dami ng pagsubok, hallelujah. Lalo kung patindi ng patindi. No? Ang Bible po, meron sa Matthew chapter 25, basahin niyo po yan. At kung di niyo po kaya magbasa niyan, dahil hindi niyo na nakikita yung letra, papasa niyo sa apo niyo. Meron pong 7 years tribulation or 7 taon na paghihirap. And then nagsabi po ng isang taong mapagkakatiwalaan pagdating po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, tayo din pumapasok na sa 1 year tribulation. No? Nasa isang taon na po tayo mapigatian. Nung isa parang ngayon po maniwala. Pero nung pinagnilayan mo, pinag-iisipan ko yung sinabi niya, maaari na nga po nakapasok na po tayo. Kasi po bakit? Sa mga walang alam sa Biblia, ang akala nila natural lang ito dahil dala ng pandemya. No? Pero ang Biblia ay nagsabi, nag-uumpisa pa lamang pong paghihirap. Darating sa punto na yung isang sahod ng isang tao sa kanyang pagtatrabaho, ibibili na lamang niya ng isang kilong bigas. Tignan mo yung daranasin pa po ng tao. Kaya sabi ng Bible, mapalad ng babae hindi nagpasuso. Ano po, sabi ko ng Bible, minsan pag pinag-usapan namin ng mga kasamahan ko, Jesus name, no? Impractical lang naman po na pag-uusap sabi ng mga kasamahan ko, mga kausap nila. Ano ba yung sinasabi ni Lord dyan? Yung baby kaya? Sabi ko, siyempre, yung baby. No? Mapalad yung babae na hindi na nagdalang tao. Kasi bakit? Kasi hindi niya na iisipin yung anak niya. Pag namatay siya, hindi niya iisipin yung anak niya na magiging membro ba ng Anti-Kristo? Matatatakad ba ng 616? Sa kaya okay po yan yung mga vaccination niya kasi proof naman po na wala dyan yung microchip na gusto po ni Bill Gates yung time na nag-over po siya ng sasagutin niya ang buong mundo ng trillion. Yung budget niya, $1 trillion. Ano po? Pero dito tumawag sa akin nakaraan, ipinag-pray ko rin po kasi sabi daw, wala na dahil talagang naka-duty na siya. Sabi ko, Lord, yung dugo mo po maging laman ng injection sa akin para wala maging effect. Kasi marami talaga nagkakaroon ng effect. Bakit natin kailangan maging matatag sa ating pananampalataya? Una, para maniwala tayo na magagawa ng Diyos ang ating mga kahilingan. Bakit kailangan natin maging matatag sa ating pananampalataya? Para maniwala tayo na magagawa ng Diyos ang lahat ng ating kahilingan. Meron ba tayong mga kahilingan hindi nagagawa ng Diyos? Para sa atin po, in the person nating
pagdidinay o para sa atin po, makikita rin natin na merong hindi ginagawa ang Diyos. Ano po? Pero hindi dahil sa hindi ginagawa ng Diyos yun, wala na siyang magagawa sa buhay mo. Katulad nito, ang totoo, pwede naman talaga kumapit alisin ng Diyos. Yung sanat na yan. Pero bakit buong mundo na-update ba? Kaya tuloy yung iba, tinatamad ng manalangin. Pag tinatamad ka ng manalangin, isa lang ibig sabihin yan. Namamatay na ang pananampalataya mo, kapatid. Dahil sasabihin natin may pananampalataya tayo. Pero tinatamad ka ng manalangin. Ang katamaran sa pananalangin ay isang bunga, isang patunay na ang pananalig natin ay nawawala na unti-unti. Sabi ng Hebreo chapter 11 verse 3. Dahil sa pananalig sa Diyos, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Bakit kailangan natin maging matatag sa ating pananampalataya or pananalig? Para patuloy nating mapaniwalaan na ang Diyos ay gumagawa pa rin sa ating mga kaibigan. Hindi kasi natot ng Panginoon na nakarangkuan. Kailangan mo ng ayuda. Lord, gusto mo ng ayuda mo. Hinihiling mo yung mahirap mong kahilingan, yung pangangailangan mo, pero hindi dumating. At dumating yung binawasang ayuda galing sa government. Ano? Kaya yung iba, tinatamad ng manalangin kasi parang hindi na kumikilos ang Diyos. Parang wala nang ginagawa ang Diyos. Kapatid, gusto kong sabihin sa'yo, kung tinatamad kang manalangin, maaari na muling ikaw bumalik sa pananalangin. Para ano? Kasi ang patuloy na pananalangin sa Diyos, ang patuloy na paghingi sa Diyos, at paniniwala na may magagawa pa rin ang Diyos sa ating mga hinihiling, yan ay patunay na buhay ang iyong pananampalataya. Na dapat ngayon, pagkakataon nga ninyo, nasusugan, samantalain, yung inyong pamilya, yung inyong anak, yung inyong asawa, yung sambahayan ninyo, na akayin sa pananalangin. Para sila man din po ay manalig sa Diyos na ito na iyong pinapagalingan. Ay hindi. Ang nangyayari, ikaw na Kristiyano, ay naaakay ka ng iyong sambahayan, ng iyong isa sa pamilya mo, para ano? Para tumigil ka na rin sa pananalangin. Anong ginagawa? Kung ano yung ginagawa niya, dahil nakikita mo na nalilibang naman siya, na-enjoy naman siya sa ginagawa niya, kaya ang gagawin mo, gano'n na rin ang gagawin mo. Maghapon magdamag ka sa Facebook. Maghapon magdamag ka sa Messenger. Maghapon magdamag kung ano-ano pinapanood sa YouTube. Maghapon magdamag, naghanap ng mga TikTokers. Kapatid, ibig na mabuhay at maging matatag ang pananampalataya mo, kung di mo i-manage ang iyong ginagawa araw-araw, tsak po yun, hindi matatag ang pananampalataya mo sa Diyos. Alam niyo po ba yung kasagsagan po ng lockdown? Grabe, mahal kayo sa Panginoon. Sa kakapanood ko ng Facebook, napanood ko yung anak ni Brother Rex, ni Sir Rex America, na nagda-live. Tsaka si Dado, yung kasamang preacher. Hindi ginamit sila ng Diyos para ma-encourage ako. Nilid ako ng Panginoon sa mga books na napakatagal na sa akin na hindi ko po nagagalaw. Hindi ko alam may purpose pala ang Panginoon. Nung kasagsagan ng lockdown, nilid ako ng Panginoon doon, pinag-aralan ko yun. Hallelujah. Yung hindi ko na, minsan hindi ko nagawa topic, nagawa ko po. At nasa YouTube ko po lahat yun. Nakakapag-create din po ako ng YouTube. 4 series about Satan. Kahit ako na-amaze kapag pinapanood ko yung aking mga topic doon. Kaya nga nag-react si Brother Rex, sabi niya, topic ko po Satanas ha.
bakit? Knowing your enemy. Paano mo malalaman ang iyong kaaway kung hindi mo pag-aaral? Isang dami ko pa po nagawa. Kapanganakan, part 1, kapanganakan, part 2. Sabi ko, ibang klase. Ang tagal-tagal ko na nag-preach. Pero hindi ko pa napopost yung ganung mga topic. At sa biyaya ng Panginoon, lalo pa po umunlad yung aking pangunawa. Kaya dapat po, manage natin yung oras natin. Dapat hindi nawawala yung panalangin. Kasi yung panalangin nagpapatunay na buhay ang iyong pananalig sa Panginoon. Pangalawa, bakit natin kailangan maging matatag? Dahil sabi ng Hebrews chapter 11 verse 3, ang Diyos ang gumawa ng lahat na nandito sa libutan. Meaning, kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng ating inihiling. Pero sa kanyang purpose. Sabi ng Romans chapter 8 verse 28, ang Diyos ay gumagawa ayon sa kanyang panukala para sa kanyang ginagawa. Kung di man dumarating ang ating mga kaibigan, huwag mong i-condemn ang iyong sarili na dahil may nagawa kang kamalian. Hindi po. Ang Diyos ay hindi lang basta tumitingin sa kasalanan natin. Oo, minsan yung kasalanan natin na nagiging hadlang. Pag humingi ba tayo ng tawad sa Kanya, hindi ba niya tayo pinapatawad? Pinapatawad niya tayo. At inihingi niya ang samahan natin ng gawa. Pero hindi dahilan niya para hindi tayo marinig ng Panginoon. Naririnig niya tayo, pero gusto makita ng Diyos kung totoo ba yung pananalig niya. Pangalawa, para ibigay ng Diyos ang ating mga hinihiling sa Kanya. Yung ating mga kahilingan, ilalagay natin sa isip natin na kahit hindi ito dumarating, handa pa rin ito ng Diyos ibigay sa atin. Kasi bakit? Matatag yung ating pananalig sa Kanya eh. Kung tayo ay nananalangin ng isang beses na mawala ang COVID-19, dapat hindi lang isang beses. Dapat tuloy-tuloy. Kasi po bakit? Kaya ng Diyos alisin yan eh. Pero binubuhay lang ng Diyos at gusto lang talaga ng Diyos makita ang mga taong tunay na may pananalig sa Kanya. Kasi kung wala kang tunay na pananalig sa Kanya, tatamarin ka sa pananalangin. Hindi mo ipagpapatuloy ang iyong mga kailangan sa Diyos. Dumarating sa punto na iniisip mo, iba na lang ang hihilingin ko. Naisip mo na ba yun? Parang naalala ko. Dapat, kapag tayo yung hihiling sa Kanya, tuloy-tuloy at iniisip mo na ibibigay yun ng Panginoon. Mark chapter 11 verse 22 to 24. Kung kayo ay mananalangin at hihingi sa Kanya, maniwala kayo, manalig kayo, at iyon ay ibibigay ng Panginoon. Kaya, corporate prayer. Hindi man tayo magkakasama sa isang lugar, tulad nito. Pero sa tuwing mananalangin ka na hinihiling mo sa Panginoon na mawala na itong COVID-19 na ito, at kung pinahintulutan niya ng Japan, tuloy-tuloy ko pa rin hiningin, magsamahan mo, Lord, iligtas mo ako, pamilya ko, at maging ang kapwa Kristiyano. Para ano? Para mas malakas pa rin ang kapangyarihan ng Diyos na hindi naman nagbabago at patuloy kikilos sa buhay ng bawat believers of Christ because of prayer ng bawat isa po sa atin. Hindi man po tayo magkakasama pero dahil sa panalangin, ang Diyos ay kikilos. Ang Diyos ay kikilos at sa kanyang pagkilos katulad ng panahon ni Moises. Mga kapatid sa Panginoon, ang Diyos ay bumati ng karagatan para makadaan ang mga Israeli. Sa buhay natin ngayon, sa patuloy natin pananalangin, ipapakita pa rin ng Diyos ang bagong pagkilos na kanyang kapangyarihan. Bakit natin kailangan maging matatag sa ating pananalig? Sabi po ng Hebrews chapter 11 o Hebrews chapter 11 verse 6, sabi ganito, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya.
Yan po sabi ng Hebreo. Kapag tayo po, mga kapatid sa Panginoon, ay nanalig sa Panginoong Jesucristo, tsak po, tayo po ay kalulugan ng Diyos. Kaya nga po, tanong po sa inyo kanina, sino ba dito yung merong tunay na merong matatag na pananalig sa Kanya? Tandaan po natin, lahat ng tao naniniwala sa Diyos, pero hindi lahat ng tao kinalulugan ng Diyos. Kaya kung gusto mo, kalugdan ng Diyos, kung gusto ko, kalugdan ng Diyos, dapat may pananalig ako sa Kanya. At palatandaan na mayroong matatag na pananalig ng isang tao, siya ay naniniwala sa magagawa ng Diyos sa kanyang kahilingan. Siya ay naniniwala na ibibigay ng Diyos sa kanyang kahilingan. At yun ang magiging dahilan kung bakit siya kalulugdan ng Diyos. At syempre kapag ang Diyos may pabor na sa'yo, ay ibang klase na yan. Di ba nga, kapag yung chairman kamag-anak niya may ayuda, may pabor sa kanya eh. Di ba? Mga kapatid sa Panginoon. Pero kapag nakuha mo ang pabor ng Diyos, hindi ka mababalita sa tulpo na apat yung kamag-anak mo na sa pangalan mo nakalista. Pero kapag nakuha mo pabor ng Diyos, ang Diyos ay gagawa ng kakaibang himala para lang mabuhay ka sa mundo. Para lang po tayo mabuhay. Katulad po ng ibon. Sinasabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 6, kung ang mga ibon ay hindi gumagawa, hindi nakikilala kung ano ba ang Diyos, kung ang mga ibon ay hindi nagpapagal, hindi nagtatanim, tuka na lang ng tuka, kung ang mga ibon ay hindi nagpupuri, pero pinapakain ng Diyos, ikaw pa kaya na nananalig sa Kanya? Hallelujah! Ikaw pa kaya na nananalig sa Kanya ang hindi niya ililigtas? Ililigtas tayo ng Panginoon kasi yung pabor ng Diyos ay nasa mga taong nananalig sa Kanya. Paano natin pananatiliin ang ating pananalig? Lalo sa panahon natin ngayon, kung sinabi ni Sister, iba-iba experience natin sa lockdown na ito, sa COVID-19 na ito. Mga kapatid sa Panginoon, ang Diyos po ay talagang pinahintulutan niya ang mga bagay na minsan hindi natin kayang matarok. Nang dami nagkakandabatay. Minsan mga prayer partner, nakikita natin nagkakandabatay. Kaya naniniwala ako sinabi ni Brother Mike. Yun ay panahon na talaga nila. Naging dahilan lang ang pati. Kasi yung ibang siya, hindi talaga naniniwala kay servant leader. Ang inaano nila, ang dinadahilan kasi nila, free will. Pagdating ng botohan, kung ano yung gusto nila. Pero naalala ko yung sinabi ni Brother Mike Bandagole bago magbotohan. Sabi niya, huwag kayong magsisisi kapag ang binoto nyo ay yung kapag hindi nyo binoto yung inaano ko sa inyo. Kapag ang isang tao po mga kapatid sa Panginoon, nasa kanyang pabor ng Diyos, ang kailangan mo ay mapanatili yun. Diba? Kailangan natin mapanatili yun. Kasi pagka hindi mo napanatili yung pabor ng Diyos, ibig sabihin, humihiwalay ka sa daan niya. Kasi ang tunay na daan ay si Jesus Christ. Wala kang ibang dadaanan. Kapag dumaan ka sa iba, ibang daan na yan. Sabi ni Jesus, John chapter 14, verse 6, I am the way! Sabi ng Panginoon, ako ang daan! Kapag iba na yung pinaniwalaan natin at dinadaanan natin, wala na si Jesus doon sa ating pananalig. Hindi na natin napanatili yung pananalig natin. Mga kapatid ko, na-shake na tayo ng pandemic na ito. Papademyang ito. Mga kapatid ko, siguraduhin ko sa inyo.
yung pabor ng Diyos na wawala po sa inyo. At napakainam na mapanatili natin ang pabor ng Diyos sa ating buhay, lalo na sa panahong ito. Kasi po bakit? Kapag ang mata ng Diyos ay nakatingin sa iyo, gusto ko kong sabihin sa ito, siya ang ating buong at lulubugan niya tayo ng ating malabay na pakpak. At kapag ang malabay na pakpak ng Diyos ay nakalukob sa atin, walang makaka-enter na palaso na kaaway. Kaya dapat mapanatili natin ang ating pananalig. Paano natin gagawin ito? Dapat pinapakain natin ito ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, huwag tayong tumigil sa pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag po tayong tumigil. Okay na tumigil ka sa balita. Ang lagi mo na lang abangan yung balita kay Yuda. Kasi bakit? Citizen tayo dito, di ba? Pero, kung rin ang Panginoon ako, di pa ako nabibigyan ng ayuda ng government eh. Lagi na lang yung asawa ko eh. Pero yung mga manggagawa ng Manila, mula ng lockdown, at 2 days kami, 2 days kami binigyan ng ayuda ng mga working committee, mga katuwang, nag-aambag-ambagan sila. Lahat kami ng preacher, hangang-hanga yung ibang probinsya, lalo na yung Rizal. Eh, tingnan ako dati. Kapag pinakwento ko sa kanila, hangang-hanga sila. Kasi bakit? Sa dami namang gagawa sa Rizal, walang nakaisip ng gano'n. Nabigyan sila. Kami yung preacher ng Manila, alam niyo po ba, siguro po, naka-4 na yata o 3. 4 na, no? 4 na po. Kaya yung mga kasama ko walang trabaho kasi naman preacher talaga. Pag preacher ka, full-time ka dito, volunteer, wala mang ibang inaasahan, kundi ang Panginoon. At dumating po sa amin yung ayuda. Yung kasagsagan ng lockdown, naka 10,000 po kami bawat isa. At sinundan pa, ito pong pagkatapos ng mga nakaraan lang, meron naman po kami na tanggap na ayuda galing po sa mga manggagawa ng working committee ng Manila. At meron pa nga dyan, binentahan namin ng daig. Dito po sa Cabeza, pagbenta namin, binigyan din po kami ng ayuda. Tingnan niyo po ang ginagawa ng preacher, nagtitinda ng daig, nag-deliver. Kasi po bakit? Gusto namin ipakita sa Panginoon, di bali na kami dumaan sa ganito, huwag lang mawala ang pabor niya sa amin po mga buhay. At kailan po dapat natin patuloy na gawin? Ingatan po natin ang pabor ng Panginoon sa atin. At paano yun? Sa patuloy nating pagpapakain ng ating pananalig ng salita ng Diyos. Matthew chapter 4, verse 4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na tayo kailangan mabuhay sa masarap na ating kinakain. May time na kapag wala talagang makain isang araw, kung loloobin ng Panginoon wala kang makain isang araw, baka gusto ng Panginoon kainin mo yung kanyang salita. Pero hindi ka nakakain ng salita ng Diyos kasi wala kang makain. Dapat kahit may pagkain ka, lagi kang kumakain ng salita ng Panginoon. Dahil ang ating pananampalataya, binubuhay yan, hindi pinapatay. Tulad na sabi ko kaganina, dapat binubuhay natin ang ating pananampalataya. Paano natin mapapanatili ito? Sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng Biblia at ating panonood tungkol sa salita ng Panginoon at ating pong pakikinig sa radio. Romans 10:17, faith coming by hearing. Hearing the word of God. Hindi hearing the news. Dito po sa mundong ito. Ito nyo, maraming natatakot na mga senior citizen. Kahit nasa loob na ng bahay, wala naman talagang lagnat, nagkakaroon ng lagnat. Humihinga ng maganda nung makapanood ng balita, ay unti-unti na nawawala yung hinga. Ang ganda-ganda ng katawan, ang lusog-lusog. Kapapanood ng balita, dahil natatakot ang dala ng balita, nakasagsagan na kahit kayo wala silang binabalita kundi COVID-19.
COVID-19. Namatay yung katabi mo dahil naututan mo, COVID-19. Sa Canada, nabunggo ka, COVID-19. Diyos ko, kung gusto niyo lumakas at nakakaramdam kayo ng takot pagbalita ng mundo, ang pinanonood ninyo, pinakikinggan ninyo, i-reverse niyo po. Itutok niyo ang sarili niyo sa pakikinig ng salita ng Diyos. At tiyak po yun, mapapanatili niyo ang buhay at inyong pananampalataya. Pangalawa, dapat lagi tayong sumusunod kay Kristo. Para mapanatili natin ang ating pananalig, lagi tayong sumunod kay Kristo. Paano tayo susunod? Ahakbang ba tayo dahil nakikita natin siya? Hindi! Susunod tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Kung ano yung pinakinggan natin na Kanyang salita, yun yung ating susundin. Katulad ng mga alagad niya, nung siya po'y muling nabuhay, takot na takot, sabi ng Panginoon, Shalom. Peace be with you. Kapag natatakot ka, nakakaramdam ka ng takot, pangamba, isipin mo, makapangyarihan ng iyong Diyos. Dahil maraming usap-usapan, at kaya na naman daw, may bago naman. Ito po, kabaliwan talaga. Noong una, yung COVID-19, yung mga kasagsagan talaga, may pakpak. Lumilibad na. Kaya doon sa peninsula, sa pinutulan, sa condo po, doon kami natutulog ng kasagsagan ng lockdown. Sa peninsula, pagpasok ng mga four wheels, ang nilalason, yung gulong, so drops sila kalagay sa daanan. Kasi daw kumakapit, gumagapap. Ibig sabihin, hindi mabilis hanggang gulong lang. Then, dadagdagan, lumilipad naman na ngayon, lumilipad na. May pakpak na. Ngayon, meron naman daw bago. Bago yan. Oh. Kung maniniwala ka doon, gusto ko pong sabihin sa'yo, yung pananampalataya mo, nalipat na doon, hindi na sa salita ng Diyos. Kaya hindi magbubunga yun ang pananalig sa'yo. Papatayin yun yung pananalig sa'yo. Ano pa dapat mong paniwalaan? Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hallelujah! Kahit ilang salot, pangako yan ang salmo eh. Salmo 91. Hindi ka maano. Kahit anong salot ang dumating, hindi ka maano. Makikita mo nagkakandama kayo mga tao. Pero kung ikaw ay malakas sa pananampalataya mo, i-rescue ka ng Diyos dyan sa bagay na yan. Hallelujah. Sumunod lang tayo sa Panginoon. Kung sa panahon na ito, kailangan mong sumunod kay Lord, manatili ka sa Kanya, manampalataya ka sa Kanya, sundin mo ang Kanyang mga salita, walang sumunod sa Diyos na hindi niya sinamahan. Ito na po, last question po. Ano nagagawa ng pananalig sa buhay ng tao? Una, pinapalakas nito ang loob ng tao para sumunod sa Diyos. Diba, sumusunod tayo sa Diyos na ating Panginoong Kristo. Marami na po nanghihina ngayon. Nakarang araw lang may kachat ako Palawan. Dahil lockdown, hindi rin sila siguro pinapayagang ng isda. Nasa loob na ng bahay, walang lalabas. Member, prayer partner, na-assign ako sa Puyo, Palawan. May isang prayer partner doon ang utang ng pera. Sa born again. Oras ng bayaran, siguro, sabi ng kachat ko, hindi na siya pinagbayad. Dahil hindi siya pinagbayad, nabaitan siguro, lumipat na sa born again. At hindi nakakapagtaka dahil sinabi ng Mateo, chapter 24. Sabi ng Mateo chapter 24, tama po sister, pinagpalit. Mateo chapter 24, verse 8 hanggang verse 10. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Alam niyo po, okay naman sa born again. Kasi, Christ Center.
Pwede rin naman natin gawin dito yun eh. At yun ang ginagawa ni Brother Mike. Nasa loob tayo ng Catholic, tayo ay Catholic, charismatic, national Catholic, charismatic. Pero yung faith natin na kay Christ na sentro. Kaya nga full gospel tayo eh. Ang binabasa natin gospel, ang binabasa natin yung Biblia. Mga kapatid sa Panginoon, depende yan sa relasyon mo sa Panginoon. Kapag ikaw ay magandang relasyon mo sa Panginoon, ang nagagawa ng pananalig sa buhay mo, pinapalakas ang iyong loob. Hindi ka nadadala ng balita ng mundo ito. Kasi bakit? Yung loob mo, yung isipan mo, pulo-pulo ng salita ng Diyos. Kaya kapag ang isipan natin pulo-pulo ng balita, hindi magiging matatag. Hindi magiging matatag yung ating kalooban. Panghihinaan tayo. Pero kapag pulo-pulo ito ng mabuting balita, ito ay lumalakas. Pinapalakas niya yung ating loob. Handa mong ipagpalit ang iyong asawa para kay Kristo. Kasi bakit? Pangalaman na siya, ang unang minahal si Kristo. Kaya kung ayaw niya mag-pray, ikaw mag-pray pa rin. Yayayain mo siya, pag ayaw na ikaw mag-pray ka pa rin. Huwag ka na magpa-apekto kasi sunod na araw mag-pray na naman di kayo. Kaya mong ipagpalit, mga kapatid sa Panginoon, yun dapat ipagpalit kasi mas mahalaga sa iyo ang sumunod sa Diyos. Tinuturuan nito ang tao na panghawakan ang pangako ng Diyos. Grabe, no? Kapag nanood ka ng balita, pag pinanghahawakan mo rin mangyayari. Lumabas ako, may lumilipad dyan. Kakapit yung damit ko. Kaya bago ako pumasok, linti ka ng spray ng yung damit. Pero hindi nyo man naisip kung sa palengke namin, sa palengke sa amin sa may pako. Since sa nag-lockdown ito, natutulog yung mag-ina dahil nagpapaparty ng sakyan, sila natutulog. May namamalimos pa doon. Nalagong nila sa 7-Eleven pag mag-Mr. Speedy ako, kailangan ko maglagay ng top up sa wallet ng aking Mr. Speedy. Pupunta ako sa 7-Eleven, may tagapagbukas pa. May nagbubukas. Na pag-alagala, nakahubad, nandoon, doon lang. Kasi bakit? Hindi nila pinaniniwalaan mabuti yung virus. Tignan nyo, buhay na buhay. Kasi walang 1 million yun sa PhilHealth eh. Hindi inuhuli. Nandun lang yung mga baliw, hindi inuhuli. Ngayon, pag nakita ka sa palengke, walang patient, hulihin ka. Ayun, nakahubad, walang damit. Walang patient, walang face mask, hindi inuhuli. O di ako nagsabi yun, wala talagang pera yun. Pero gusto ko pong, kaya ko po in-illustrate yun, inalimbawa yun, gusto ko pong ilagay sa isip natin, ang pananampalataya, nasa puso natin yan. Kung ano yung paniwalaan mo, yun yung mangyayari. Yun ay pananampalataya. Kung ano yung paniwalaan mo, nabubuhay yan sa isip mo. Kaya mas maganda ang paniwalaan natin ang salita ng Diyos para mabuhay ito sa isipan natin at lalong lumakas ang Diyos. Ang tanong, brother, nanghihina ba ang Diyos? Ang Diyos na nanatiling malakas. Pero nagiging mahina siya in person sa buhay ng isang tao kapag ang pananampalataya niya ay mahina. Kaya ano nga nagagawa ng pananampalataya? Pinapalakas nito ang loob ng tao. Then pangalawa, tinuturuan na ito ang tao panghawakan ng salita ng Diyos. Kaya kung pag nakita mo yung balita, nakita mo yun ka, may lumilipad. Yung brother mo, di mo na mahawakan. Di ba kami hirap, may lumilipad. Diyos ko, ginawa lang para na yung mga tao. Oo, sabihin na natin totoo yan, pero mas totoo na makapangyarihan ng Diyos na iligtas tayo dyan sa virus na yan. Hallelujah! Mas makapangyarihan ng Panginoon.
Kaya inuturuan na itong panghawakan ng pangako ng Diyos. Panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Pangatlo, nagbibigay ito ng kababaan ng kalooban. Alam mo na sa iyong pabor ng Diyos, hindi mo naman nire-reject ang paniniwala ng iba. Kasi mababa kalooban ito. Hindi ka naman nagiging mayabang kasi alam mo, hindi ako tatablan niya. Hindi ka tatablan na huli ka ng pulis, wala kang face mask. Hindi ka tatablan na huli ka ng pulis, wala kang face shield. Hindi ka tatablan, pero alam mo ng curfew, nasa labas ka pa. Oh, payabangan na yun. Diba? Ang taong nasa kanyang pabor ng Diyos, mababa ang kalooban. Katulad ng Panginoong Hesus. Kanino siya nagpabautismo? Kay John the Baptist. Bakit? Si John the Baptist ang binigyan ng huling bautismo. Kaya pagdating ng Mateo chapter 3, ayaw ni John the Baptist bautismohan siya. Kasi bakit? Alam ni John the Baptist wala siyang kasalanan, pero nagpabautismo pa rin siya sa tubig. Bakit? Kasi gusto niyang ipakita na mababa ang kanyang kalooban. Ang isang tao may pananampalataya, mababa ang kanyang kalooban. Napakahalaga po niya. And then, ang isang taong mayroong ang nagagawa ng pananalig sa buhay ng isang tao, nakapagpapagaling siya ng karamdaman. Di ba yung binasa natin? Mark chapter 16, verse 15 to 17, ang may pananampalataya, mapatungan ang kanilang kamay na may karamdaman ay gagawin. Yun yung nagagawa ng pananalig. Kasi bakit? Nakaset sa isip mo, dadalo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko. Kaya lagi natin dapat alagaan yung puso natin. Kapag may kagalit ka, magpatawad ka. At kung may pagkakataon ka, humingi ng tawad, humingi ng sorry, humingi ka ng sorry, humingi ka ng tawad. Kasi iniisip mo, ayaw mawala ang pabor ng Diyos sa akin. At ang hindi pagpapatawad ay pag-alis ng pabor sa atin. Paano tayo kalulugdan ng Diyos kung meron tayong sama ng loob? Kahit yung taong pinapanalangin mo, dapat turuan mo magpatawad. Kasi ikaw may pananampalataya. Siya, puro sama ng loob. Pag pinanalangin mo yun, tinuruan mo, ang kagalingan ng pagkilos ng Diyos ay nasa kanya. Pinatungan siya ng kamay, pinanalangin siya, pero hindi siya nagpatawad, hindi nakakapagtaka bakit hindi siya pinagaling ng Panginoon. Kaya dapat tanggapin niya muna si Jesus Christ as a Savior, Lord, at tagapagligtas sa kanya. And then, binasa pa natin yung pang-5, nagkakaroon sila ng kapangyarihan magpalayas ng demonyo. Ang virus ba hindi demonyo? Ayon sa science, nabuo doon sa huwan. Tama ba? Nabuo sa huwan, may pakpak na. Umabot na sa iba't ibang bansa. Tama? May pakpak na kalipad. Nakaabot na sa bawat sulok ng daigdig. Sumakay sa aeroplano. Tapos tinangay ng hangin. Ano may pakpak na? Pero, pakpak lang meron sila. Kakayanan lang nila manghawa. Pero kakayanan mo, pagbawalan sila sa buhay. Pero kakayanan mo, walang iba, sabi ng Gawa chapter 4 verse 12, sa silong ng langit at lupa, walang ibang binigay ng Diyos ay karinig na sukat ng tao, kundi sa pangalan ni Jesus. Kapag ginamit mo, sabi ng Panginoon, sa pangalan mo, makapagpapalaya sila ng demonyo. Kaya i-practice mo na. Ito ang lagi namin prayer mag-isawa. Ewan ko ba, nang nagkaroon po ng lockdown, ito po yung lagi po namin na ipipray. Lord, balutin kami ng dugo mo. Bakit po? Pag balot ka ng dugo ni Jesus, never na maka-enter sa buhay mo yung virus niya. Tignan mo mga kalakuan. Si Thomas Ugo, dati nagkaramdaman niya. Tarangkaso. Si Thomas, natural, pag tarangkaso ka, nawawalan ka talaga ng panlasa kumain. Halos mamamatay ka dahil sobrang init ng katawan mo. Ngayon, dahil mayaman ka, may pera ka, nangangamba ka, padadala
magdala ka ng ospital, doon ka na matitigo. Kasi bakit yung kasama kong preacher, si Brother Jimmy, kapatid niya may private nurse na kasama. Pinasok yung sa ospital. Kita-kita ng private nurse niya na pinalitan yung oxygen. Hindi na tuloy ugma. Oh, namatay. Meron akong kakilala, si Ninong Ranti. Talagang sumusuka siya ng dugo. Pero hindi siya nagpadala sa ospital. Survive. Kasi bakit? Pinangawakan niya yung pangako ng Diyos. Preacher din po yun eh. Hindi siya nagpadala. Sabi niya sa kay Ninang, ayaw magpadala sa ospital. Hindi siya nagpadala. Yung pagsuka niya ng dugo, naibisan. Kasi bakit? Alam niyo may gagawin ng Diyos sa dugo. Pinalayas nila. Kaya, kung po sa inyo, kapag meron na kayong kapitbahay, may ganyan, magpaselyo kayo ng dugo ng Panginoon at ipabigyan mo. Alagaan mo ng prayer. Selyo ng dugo ng Panginoon sis. At sa ganun, ano man yan, hindi ang kakapit sa inyo. Life ng pinatay ng Diyos lahat ng pangalay sa Egypt. Anong ginawa? Literal na dugo yun, dugo lang yun ng tupa. Pero palatandaan lang ng Diyos ng bahay na yun ay palatandaan namin ng bahay na Israelita. Sa amin, hindi dugo ng tupa. Dugo ng anak ng Diyos na banal na napako sa krus ng Kalbaryo. Tsak! Ligtas ka. Tayo po mga kabayo, mga kapatid sa Panginoon. Gamitin natin yung pagiging Kristiyano natin. Huwag po tayo sumabay sa paniniwala lang ng mundo. Gamitin po natin yung pagiging Kristiyano natin. Pinagtatawanan nga tayo ng mga pulubi sa palengke. Yung mga natutulog lang sa mga kasada, nagtatawa sila sa mga mayayaman. Nagtatawa sila sa mga mayroong sariling tahanan. Bakit? Takot na takot. Dapat tayo, hindi tayo matakot. Kasi sila natutulog dyan sa lansangan, kasi pinili nila matulog dyan. Pinili nila mabuhay dyan. Kaya lakas loob na lang sila. Pero tayo, hindi tayo naglalakas-lakasan ng loob. Tayo nabubuhay dahil may pananalig tayo na may Diyos na magliligtas sa atin. Na may Diyos na aaruga sa atin. Na may Diyos na magtatanggol sa atin sa anumang salot at gawa ng kaaway sa mundo. May kapangyarihan ang Diyos na pumikilos sa atin. Sa oras na ito, kung nakita mo ang sarili mo na para bagang hindi nabuhay ang pananalig mo, gusto ko pong sabihin sa iyo, ayaw ng Diyos na Kristiyano patay ang pananalig. Gusto ng Diyos, buhay na pananampalataya. Dahil gusto ng Panginoon, maranasan mo ang pagkilos niya sa buhay mo. Bigyan niyo po ang inyong mga mata. Close your eyes. At hayaan mo po, mapil mo ang presensya ng Panginoon. Yung kapangyarihan ng Diyos. Kahit ikaw ay narito, ipanalangin mo ang iyong pamilya. I-review mo sa isipan mo ang pagkakabot. Hallelujah. Manalangin mo ang iyong pamilya, ang
Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang hindi magagawa ng tao ay nagagawa ng Diyos. Sa oras na ito, habang nakapatong ng iyong mga kamay, sa ibabaw ng iyong ulo, ang kamay ng Panginoon Hesus ay ipinabatong niya sa iyong kamay. Imagine mo, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, ng iyong pananampalataya, ilagay mo sa iyong isipan. Isipin mo na ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus ay pinadadali ngayon sa iyong buong katawan mula sa iyong mga kamay. Oh, Rabashaka, Rabasaka, Rabahande. Oh, hallelujah. Yan na. Kumikilos. Dumadaloy. Right now. In the name of Jesus. Dance! Dance! Hallelujah. Yes! Sinasabi ng Panginoon, huwag ka na mag-alinlangan. Huwag kang matakot. Gamitin mo ang kapangyarihan binigay niya sa iyo nang ikay sumampalataya sa Kanya. Touch! Hallelujah! In the name of Jesus, nire-review ko ang pag-aalinlangan. Ang pagkatakot sa puso mo, pinapalayas ko right now, in Jesus' name. Espiritu ng pagkatakot sa mga nangyayari ngayon, inaalisan kita ng kapangyarihan sa puso't isipan ng mga kapatid kong ito. Release! 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 In Jesus' name. Ora saka torobo saka kadorobo saka. Release! Hallelujah! Release! Oh, raka torobo saka labahan. Hallelujah! Sabihin mo, Panginoong Hesus, salamat po sa iyong kabutihan. Hindi ako lalayo sa iyo. Hindi ako lalayo sa iyo. Mananampalataya ako sa iyo ng todo. Mananampalataya ako sa iyo. Iniaalay ko sa iyo ang aking buhay. Mananampalataya ko sa iyo ang aking buhay. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat, Panginoon. Amen. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga prayer request na tinataas ng aking mga kapatid. Ang mga daladalahan po nila. Hallelujah. Ikaw na natatakot bago ka pumunta dito. Sinasabi ng Panginoon sa iyo, huwag ka nang matakot. Huwag ka nang matakot, sinasabi ng Panginoon. Huwag kang matakot sa kakainin mo, sa iinumin mo, sa daramitin mo. God will provide. Hallelujah. Hindi papayag ang Diyos na hindi kanya matulungan. Hallelujah. Huwag kang matakot. Ililigtas ka ng Panginoon. Hallelujah. Huwag lang maalis ang pabor niya sa buhay mo. At ang pabor na ito ay yung ating pananalig sa Kanya. Yan ang ating daanan pabor ng Panginoon. Lord, dalangin ko po, araw-araw, O God, palutin ang dugo mo ang bawat isa po sa amin, maging ang pamilya ng bawat isa sa amin, O Lord God. Iligtas mo po kami na maranasan namin dakilang Diyos ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa answer prayer na binigay niyo po sa amin. Salamat sa kagalingan kung meron may karamdaman
Diyos. Sa iyo ang karangalan. In Jesus Christ's name. Everybody say Amen! 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 Sa ngalan naman ng Espiritu Santo, Amen, God.